Si Kristo ay tao. Si kapatid na Perez Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Capelis eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Capelis? Hindi po anghel si Capelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Yun. So, lilitaw na mas higit si Felix Manalo sa kalagayan kumpara sa ating Panginoong Hesukristo. Ganon ba? Dahil si Felix Manalo ay anghel, ang ating Panginoong Hesukristo ay tao sa likas na kalagayan. So, kaya doktrina nila mas mahigit si Felix Manalo. Anghel siya, tao ang ating Panginoong Hesus. Pero ba't ayaw nila ng iglesia ni Manalo? Tatalakayin natin ito mga kapatid sa pagkakataong ito at ating lilinawin. Samahan niyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Kumusta sa lahat ng mga suking taga-subaybay? Welcome po. At ulitin natin, di po natin layunin na saktan yung damdamin ng ating mga kapatid na nagsubaybay, lalo na sa ibang pananampalataya at lalo na sa mga iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. No? Dahil ating tatalakayin lang ngayon yung aral nila, lalo na yung tinatalakay ni Munting Kaalaman na tao sa likas na kalagayan. Una, di naman tayo tutol na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan. Ngunit tutol tayo sa doktrina na hindi siya Diyos dahil para sa atin, ang aral mula pa sa mga apostol, ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Hypostatic union. The union of the human and divine nature in one divine person. At tatalakayin natin yan. Anong sabi ni Munting Kaalaman na isang iglesia ni Kristo kay Felix Manalo? Si Kristo ay tao. Si kapatid na Perez Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Capelis eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Capelis? Hindi po anghel si Capelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin So, nasa Biblia, mas mataas ang anghel kay sa kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. And so therefore, mas mataas si Felix Manalo kaysa ating Panginoon Jesucristo. Ganun po ba? So sa mga suking taga-subaybay natin, abangan ninyo na ako ang magtatalakay kasi ngayon sa punto por punto, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At lalo na kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Ang tabayanan ninyo, ating tatalakayin yan kasama sa punto por punto na ang ating Panginoon Jesucristo, tao sa likas na kalagayan,
Samantalang si Felix Manalo ay anghel. O, sa tungkulin, sabi nila. Kaya, tingnan natin mga kapatid, tatalakayin natin ito, pero antabayanan ninyo, pasok muna tayo sa punto por punto dahil ako ang naka-assign ngayon na tatalakay nitong aral na marami naman ang nadala, no, sa mga kapatid natin, lalo na yung nasa mga miyembro, ilang mga miyembro sa simbahang Katoliko. No? Sandali muna. Ulitin natin, ito ang tatalakayin natin. Ito na lang, pakinig natin sa ating talakayan sa Munting Kaalaman Channel. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak si Felix Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Felix? Hindi po anghel si Felix sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia, Basahin natin Hebreo 2:9. Basahin ko Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. So, yun. Lilitaw na mas higit si Felix Manalo dahil siya'y anghel. Ang ating Panginoon Jesucristo, tao, therefore, mas mababa siya sa kalagayan. Pero ang tanong, bakit ayaw nila na tawaging iglesia ni Manalo kung si Felix Manalo ay higit sa kalagayan kumpara ng ating Panginoon Jesucristo? Isa kasi sa mga dahilan na aral ng INC, mga mahal na kapatid, ay ang ating Panginoon Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan. Sila ang modernong Arianism. Hindi nila tinatanggap na maliban na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan, siya ay tunay na Diyos. Kaya kung tao lang siya sa likas na kalagayan, ang tanong, bakit sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6, ito ang mabasa natin. At nang isusugo na ng Diyos ang kaniyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So, ang mga anghel ayon sa Munting Kaalaman Channel, mataas sa likas na kalagayan kumpara sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya, ikumpara ni Felix Manalo, therefore mataas si Felix Manalo. Pero, meron bang tao lang sa likas na kalagayan na sasambahin ng mga anghel? Ang doktrina sa pagiging anghel ni Felix Manalo, nakatala yan sa kanilang Pasugo Magazine bilang sugo daw. Ito, mabasa natin sa Pasugo Magazine ng INC sa Marso 2002, pahina 23 ni Emiliano P. Magtuto Sr. Ito ang nakasulat. Ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na ang katuparan ng hinuhula ang ibang anghel sa Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3 ay si kapatid na Felix Manalo. Siya ang kinatuparan ng ibang anghel na may taglay na tatak ng Diyos na buhay. So, yon, malinaw ang kanilang aral, ang pag-aangkin nila na si Felix Manalo daw ang katuparan sa hula na anghel. Pero ang tanong, wala bang kontrahan, pagsusuwagan kung Pasugo Magazine ang ating gagamitin? Tingnan natin ang sulat ni
Teofilo Ramos sa September 1962, pahina 7. Ito ang mabasa natin, mga mahal na kapatid. Hindi ipinangaral ni kapatid na Manalo na siya ay anghel. At sino mang ministro ng Iglesia ni Cristo ay hindi ipinangaral ang ganyan. Wala kaming ganyang paniniwala. Wala daw silang ganyang paniniwala na si Felix Manalo ay anghel. Pero, ikumpara natin sa isang Pasugo magazine na ang may akda ay si Emiliano Magtoto, ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na ang katuparan ng hinuhula ang ibang anghel sa Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3 ay si kapatid na Felix Manalo. Siya ang kinatuparan ng ibang anghel na may taglay na tatak ng Diyos na buhay. O, ano nga ba talaga? Si Felix Manalo ay anghel na aral nila o hindi? Ang tao ba ay pwedeng maging anghel o ang anghel magiging tao? Tingnan natin ang kanilang Pasugo magazine. Ito ang mabasa natin. Ang may akda ay si Teofilo C. Ramos noong September 1962, page 7. Ang tao ay talagang tao at ang anghel naman ay talagang anghel. Ang tao ay hindi anghel at ang anghel ay hindi tao. Yun pala ang nakasulat sa kanilang magazine. Kaya, ang tao hindi anghel, ang anghel ay hindi tao, ngunit si Felix Manalo na tao, anghel. Ang naalala ko lang dito na may palabas noon sa ABS-CBN na anghel na walang langit. Di po ba? Okay. Sino po ba ang kasama niyang mga anghel na hinuhulaan batay sa Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3. Alam niyo ba? Yung mga kasama niyang anghel, walang iba, yung tinatawag daw na Big Four. Yung apat na mga ministro de guerra. At yon ay sila si George Eugene Benjamin Clemenceau, Primero Ministro ng Francia, si Vittorio Emanuel Orlando, Primero Ministro ng Italia, si Thomas Woodrow Wilson, ang ika-28 na presidente sa Amerika, at si Lloyd George, yon daw ang mga anghel. At nasa lumang aklat na ang may akda mismo si Felix Manalo. Ang aklat na ito ay ang pamagat sa naturang aklat ay ang sulo. Si Felix Manalo, ito'y ginamit namin sa debate ni Father Darwin noon na muntik na pabulaanan ni Parma. Hindi ito sa amin. Ang may akda nito ay isang defensor katoliko. Kaya nang ipinakita ni Father Darwin ang may akda ay Felix Manalo, kaya nag-iba ang pahayag ni Parma. Sabi niya, ituro ninyo saang pahina sa aklat na ito. So, sa aklat na ang pamagat, ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Romana ni Felix Manalo, ito po'y ang Pasugo 1947. Ito ang mabasa natin sa naturang aklat na napakaluma ng aklat na ito. Ito po ang mabasa natin. Ang apat na anghel na pumipigil sa apat na hangin ng lupa ay simbolikong kumakatawan sa apat na sinugo na pipigil sa digmaang pandaigdig upang huwag magpatuloy. Ang naganap noong 1914 na ang mga ito ay sina Lloyd George, Premier ng Grand Britanya, Clemenceau, Pangulo ng Gabineting Francis, Orlando ng Italia,
Premier at si Presidente Wilson ng Amerika. So, yun daw ang mga kasama ni Felix Manalo na mga anghel. Kaya, susuriin natin mga kapatid, kung ito ba talaga na pinangalanan sa kanilang aklat ay mga anghel na kasama ni Felix Manalo. Pag-aralan natin punto por punto. Pero, may isa pang pasugo magasin nila. Eto, pakita natin. Pakita natin ang page. Mapansin niyo pasugo magasin. Abay, iba naman ang kasama ni Felix Manalo dito. Sa Revelation chapter 7 verses 2. Sino daw? The third angel was prophesied and Revelation is Brother Felix Y. Manalo. In the prophecy, he referred to as the angel or messenger who would come from the east. Revelation chapter 7 verses 2 up to 3. He is the third angel following Apostle Paul, the first angel, and Martin Luther, the second angel, who were also sent by God in the Christian era. Napansin niyo ba mga kapatid sa kanilang pasugo magasin at sa kanilang aklat? Sino nga ba talaga, kuya, ang kasama niyang anghel? Sa pasugo magasin, Mayo 2003, si San Pablo daw, si Martin Luther daw, samantalang sa aklat na ang pamagat, ang sulo sa ikatitiyak na Iglesia Apostolika Romana Pasugo 1947, iba naman ang kasama niyang mga anghel. Kaya sino nga ba talaga ang kasama niya? Kung si Martin Luther tinutukoy niyang kasamang anghel batay sa mabasa natin sa pinakita na nating pasugo, hindi po ba hanggang ngayon ang relihiyon ni Martin Luther, ang sikta ni Martin Luther, naniniwala na si Kristo ay Diyos, samantalang si Felix Manalo hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya, 1914 ang katuparan daw sa paglitaw nitong hula kaugnay sa sugo daw ng Diyos. Pero kung silipin natin ang nakasulat sa Pasugo Magazine, Oktubre 1965, page 5, ito ang ating mabasa. Ang tunay, sandali muna, no? May isa ka pasugo. Mamaya na lang natin yan gamitin mga kapatid. May isa pang pasugo na ating... Okay, balikan natin. So, nakita ninyo may kontrahan na mismo sa pasugo nila. Ngayon, kung ang kasamang anghel batay sa napakalumang aklat nila na ang pamagat ay ang sulo, ay sila si Wilson ng Amerika, Lloyd George ng Inglaterra, Clemencio ng Francia, Orlando ng Italia. Ang tanong dito mga kapatid, ano po ba ang pananampalataya nitong apat na mga ito? Alam niyo ba na si Wilson ng Amerika at si Lloyd George ng Inglaterra, sila ay mga protestante. Samantalang sila si Clemencio ng Francia, Orlando ng Italia, Katoliko. Kaya, may isa nila nagiging free thinker. Katoliko, di lumitaw mga kapatid na itong apat na mga anghel na inaangkin ni Felix Manalo na kasama niyang mga anghel sa Pahayag Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3, abay, pawang naniniwala na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao, samantalang nag-iisa lang si Felix Manalo na hindi tatanggap na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. Dahil para sa kanila, ang ating Panginoong Hesukristo ay tao sa likas na kalagayan at hindi Diyos.
Kaya anong punto dito? Napansin nyo ba kung pag-aralan ninyong mabuti? Lilitaw na sa pag-angkin ni Felix Manalo sa Revelation chapter 7 verses 2 up to 3, merong iba't ibang anghel na iba't ibang pananampalataya. 4 sa kanila naniniwala na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao, samantalang nag-iisang anghel ang di makatanggap na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao, ngunit siya ay tao sa likas na kalagayan lang. Di ba? Yun ang palutawin nila. Now, kung mabasa natin at basahin natin ang Pahayag, Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3, malinaw mga kapatid na yung anghel na tinutukoy nila at inangkin nila na sumigaw ay si Felix Manalo daw. Ang tanong, batay mismo sa kanilang doktrina, ano po ba ang ibig sabihin sa salitang sumigaw at kailan sumigaw si Felix Manalo sa 4 na mga anghel? Ating balikan ang kanilang lumang aklat na ang sulo. Ito po ang ating mabasa. Noong 1914, nang sumigaw ng malakas na tinig sa 4 na anghel. So say, 1914 daw mga mahal na kapatid, si Felix Manalo sumigaw nitong 4 na mga anghel. Kaya 1914. Ang tanong naman, ano po ba ang kahulugan para sa INC batay sa aral ni Felix Manalo sa sinasabing sigaw ni Felix Manalo sa 4 na mga anghel? Balikan naman natin ang kanilang lumang aklat na ang pamagat ay ang sulo. Ito po ang ating mabasa. Sandali. Sa isang pahina, di ko na karga pala ang isa na sabi sa naturang pasugo, ang sigaw daw ay nangangahulugan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nasa pahina 99 ng kanilang aklat, yung ang sulo. Tingnan niyo, ang pagsigaw ni Felix Manalo ay nangangahulugan sa pangangaral ng Ebanghelyo. So therefore, dahil sumigaw si Felix Manalo, nangangaral siya ng Ebanghelyo. Saan? Sa 4 na mga anghel na pawang mga ministro de gera. Yon ang gusto nilang ipalitaw. Pinangaralan ni Felix Manalo sa pamamagitan ng sigaw itong kasama niyang mga anghel. Tanong, paano ba nangaral si Felix Manalo sa 4 na mga ministro de gera, na mga leader ng bansa? Una, iba't ibang wika ito. Samantalang si Felix Manalo, ayon sa kanilang Pasugo Magazine, sa Pasugo Magazine nila, hindi daw nag-aaral. Ito, tingnan nyo ang Pasugo Magazine. Natupad din ito kay kapatid na Felix Manalo. Siya ay walang katangian ayon sa laman. Hindi siya nag-aaral sa paaralan ng tao. So ang laman ito, no? Sandali. Okay. Hindi siya nag-aaral sa paaralan ng tao. See? Di daw umano nag-aaral si Felix Manalo sa paaralan ng tao. Ang tanong, totoo nga ba na si Felix Manalo ay di nag-aaral parang katulad ni Muhammad? No. Kung hindi nag-aaral, batay sa Pasugo, Enero 1983, pahina 10, si Felix Manalo sa paaralan ng tao, ang tanong dito, paano at sa paanong paraan nangangaral siya nitong 4 na mga ministro de gera na iba't ibang lingwahe? Di daw umano nag-aaral sa paaralan ng tao.
Alam niyo ba ang lingwahe nitong apat na mga ministro de gera? Alang naman kung nangangaral siya sa pamamagitan ng sign language. At wala ding mabasa sa kasaysayan, mga kapatid, na si Felix Manaloy nakipagkita nitong apat na mga ministro de gera na kasama daw niya ng mga anghel. Ang tanong, kailan tinatawag na Big Four itong apat na mga ministro de gera? Noong Enero 18 hanggang Hunyo 28 taong 1919 sa Paris Peace Conference. Ayon yan sa mabasa natin sa Hodgson Concise Encyclopedia Dictionary na doon sila tinawag na Big Four, pahina 367 mga kapatid. Now, ang tanong, kung noong 1919 tinawag na Big Four, noong 1919, asan ba si Felix Manalo? Kaya mas mabuting silipin natin itong lumang pasugo nila. Meron ako nito at makapal ito dahil ito na pasugo ay ika-50 taong anibersaryo nila. Ito ang mabasa natin. Nagpunta si kapatid na Felix Manalo sa Amerika noong 1919 at nag-aaral siya sa Pacific School of Religion sa California, USA. Akala ko ba hindi nag-aral sa paaralan ng tao si Felix Manalo? Batay sa isang Pasugo Magazine nila. Bakit ngayon sa Pasugo Magazine na naman 1964, pahina 182, nag-aaral si Felix Manalo. 1914, hindi pala nakipagkita sa Big Four. Nag-aaral daw sa Pacific School of Religion sa California. At itong tatlong mga ministro de gera, mga kapatid, na pinakilalang mga anghel ni Felix Manalo, kasama daw, asan sila nakatira? Sa Europa, sa Inglaterra, sa France, sa Italia, at si Wilson ay sa Amerika. Ang tanong, anong nakasulat sa Pahayag Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 3? Di po ba ang apat na mga anghel nakatayo sa apat na sulok ng lupa? Ang tanong, ito bang Inglaterra, Francia, Italia, Amerika, apat ba ito na sulok ng lupa? Kaya palpak na naman. Di po ba? At itong ikalimang anghel sa Pahayag Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 3 ay magtatatak sa mga tao. At ano yung itatak nila? Kung si Felix Manalo yan, tingnan natin ang mabasa sa Commentary on the New Testament by Newton, page 664. Ito mabasa natin. The cell of the living God is an emblem of security. This symbolism is taken from Ezekiel chapter 9 verse 4. So, kinuha daw umano yan na symbolism sa Ezekiel chapter 9 verse 4. Tanong, ano po ba ang mabasa natin sa Ezekiel Kapitulo 9? Malinaw ang mabasa natin. Ito'y binasa din ni Ramel Parba. Ito ang mabasa natin sa ang banal na Biblia. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng krus sa mga noo ng mga taong nangabuntong hininga,
at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam na nagawa sa gitna ni Leon. Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata, ang dalaga, at ang mga bata, at ang mga babae, ngunit huwag lumapit sa sino mang lalaki na may cross. Ano daw? Ang emblem of security is cross. Kaya, di ito si Felix Manalo dahil alam nyo naman, si Felix Manalo ay allergic ng cross. Di po ba? At ano pa ang patunay? Di ko lang ma-play dito ang video dahil mag-iiko tayo. Kailangan pang i-adjust natin ito kasama si Bro Jando. Ano daw ang patunay na si Felix Manalo ay sinugo ng Diyos? Sinugo daw si Felix Manalo sa wakas ng lupa. At itong wakas ng lupa ay 1914. So, 1914 ang wakas ng lupa. At sa doktrina ng INC, alam nyo, iba ang wakas ng lupa at iba daw ang mga wakas ng lupa. Ang wakas ng lupa, para sa kanila, yon, merong video dyan si Munting Kaalaman Channel, ang wakas ng lupa, iba, kumpara sa ang mga wakas ng lupa. Dahil ang wakas ng lupa para sa kanila, yon ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan niyo ha, ang wakas ng lupa para sa kanila ay ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Samantalang, ang mga wakas ng lupa, yon daw ang paglitaw ng Iglesia ni Cristo 1914. Magkaiba daw ang dalawa. Kaya, susuriin nating mabuti mga kapatid. Kung ano ba talaga ang katotohanan kaugnay diyan. No? Sandali muna. Baka umina yung signal ko. Okay na pala. Okay. So, tingnan natin at silipin ang kanilang pandoktrina. Ito po ang mabasa natin sa kanilang pandoktrina. Ito. Pahina 180 kay Iranio ito. Ang kasabay ng pangyayari ay digmaang pansanlibutan. Ang hinuhulaan dito na digmaang pansanlibutan ay yaong sumiklab noong 1914 na tinatawag na unang digmaang pansanlibutan. Yon ang claim nila na sa digmaang pansanlibutan, yon ang paglitaw sa INC. Yun daw ang paglitaw. Tandaan ninyo ha, iba ang wakas ng lupa, iba ang mga wakas ng lupa. Ang mga wakas ng lupa, yun daw ang paglitaw, no? Sandali, hanapin natin. Okay. Ito ang pahayag ni Iranio Manalo. Ito pahayag niya. Magkasing kahulugan ba ang wakas ng lupa at mga wakas ng lupa? Hindi. Magkaiba ang ekspresyon. Mga wakas ng lupa at ang ekspresyong wakas ng lupa. Ang wakas ng lupa ay ang ikalawang pagparito ni Kristo. Hindi panahong ito lilitaw ang Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Tandaan ninyo ha, ang wakas ng lupa ay ikalawang pagparito ng Kristo. So, ibig sabihin, ang wakas ng lupa, yon ang ikalawang pagparito ni Kristo. Ang mga wakas ng lupa, yon ang paglitaw
sa Iglesia ni Cristo. Bakit idinidiin natin yan? Dahil, tingnan nyo sa kanilang Pasugo Magazine, 1965, na ang may akda ay si Pedro Reyes Villanueva. Ito ang ating mabasa. Ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Napansin nyo ba? Ang ginamit dito, wakas ng lupa, hindi sa mga wakas ng lupa. Ang salitang sa wakas ng lupa, ayon kay Eranio Manalo, yon ang ikalawang pagparaito ng ating Panginoon Jesucristo. Ang mga wakas ng lupa, yon daw ang paglitaw ng Iglesia ni Cristo. Pero iba ang nakasulat sa Pasugo Magazine. Ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Ibig pa sabihin na ang pagiging sugo ni Felix Manalo natupad. Natupad sa ikalawang pagdating ng ating matupad. So, di pa natupad. Dahil iba ang wakas ng lupa at iba ang mga wakas ng lupa. Kaya ano nga ba talaga, kuya, ang aral nila kaugnay dito? So, ito lamang ang ating tatalakayin, mga kapatid, dahil di natin mapli ang mga video. Sa susunod lang mag-adjust tayo kaugnay dito. Di po natin layunin na saktan ang damdamin sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, lalo na sa Iglesia ni Cristo, pero ating sinagot at nilinaw punto por punto. Itong kung gagamitin natin ang kanilang Pasugo Magazine, abay, malinaw na may mga pagsusuwagan, malinaw na may pagkukontrahan. Two opposite statements cannot both be true. Maraming salamat po. Balik sa inyo.